Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, higit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod, na welcome po sa ating daily devotion with Pastor Horacio Ocampo. And tatalakayin po natin ang buhay ni Daniel. Ang topic natin is about faithfulness in small things. Sa scripture naman po ito ay matatagpuan sa Daniel chapter 1. Sabi dito na 3 taon na paghahari ni Haring Jehoiakim sa Juda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Pinahintulutan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joachim at samsamin ng ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at nilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. Sa ating katuruan, unang-una, faithfulness begins with ordinary decisions. So, yung pagiging tapat ay nagsisimula sa mga simpleng desisyon na ginagawa natin araw-araw. Hindi ito yung nakikita lamang sa malalaking bagay, kundi pati na rin sa maliliit na pagpili na ating ginagawa sa bawat oras. Pangalawa natin is small compromises often lead to greater compromises. So, yung mga maliliit na compromise o yung pagpapabaya sa tamang landas ay madalas na nagiging dahilan upang mas lumala yung ating mga pagkakamali at mas malaking pagsuway sa huli. Pangatlo natin, integrity develop in private will be tested in public. So, yung katapatan at mabuting asal na pinalalago natin sa mga pribadong sandali ay tiyak na susubok at may kita rin sa harap ng ibang tao at sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Sa ating application naman, be faithful in ordinary decisions. So, piliin pa rin natin maging tapat at sumunod tayo sa ating Panginoon kahit na sa mga simpleng bagay at mga pang-araw-araw na ating mga ginagawa. Pangalawa natin, stand firm against compromise. So, manatili tayong matatag at huwag tayong magpapadala sa mga pagsubok na hindi kaya tayong isuko yung ating mga paninindigan na sa tama at sa kalooban ng ating Panginoon. And yung pinakahuli natin, do everything for the glory of God. So, gawin natin lahat ng ating mga gawain, yung mga trabaho natin kahit yung sa mga schoolworks, mga activity, gawin natin to na may pag-iingat at may dedikasyon bilang pagpaparangal din or yung pag-glorify at yung pagpupuri natin sa ating Panginoon. So, yun naman po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig and God bless po sa ating lahat.